Lineup ng Golden State Warriors, kompleto na mga idol. Si George Niang ang kanilang huling kinuha. Kung sa ating nagdaang video, pinag-usapan natin si Brandon Williams. Ngayon naman ay si George Niang, isang veterano na talagang mapapakinabangan din naman nila para sa season ito. So 1-year deal ang kanilang ibinigay kay George Niang sa presyong 3.9 million. Sa ating nagdaang video patungkol kay George Niang mga idol ay atin pa siyang ikinumpara kay Kelly Olynyk na kabilang din sa mga pinagpipilian ng Golden State Warriors. At sa video ngayon, sinabi ko na mas fit sa kanila itong si George Niang. At ngayon, siya talaga yung kanilang pinili. Itong si George Niang mga idol ay isang solidong backup na sa kanyang career sa NBA at ang maganda rito ay mayroon siyang solidong shooting sa 3-point line kung saan yun po ang nagustuhan ng Golden State Warriors sa kanya. Ang pagkuha ng Golden State sa kanya ay ang kanilang solusyon sa pag-alis ni Quentin Post sa free agency papuntang Memphis Grizzlies. Kaya siya po ang tatao sa naiwang posisyon ni Quentin Post mga idol. Kaso nga lang sa nagdang NBA season ay hindi nga po siya nakapaglaro dahil nagkaroon siya ng foot injury. Pero ngayon ay healthy naman siya at ating ipagdasal na hindi siya ulit ma-injured. Itong si George Niang ay nag-a-average po mga idol ng 10 points per game combined sa Cleveland at sa Atlanta Hawks. 46.1% ang kanyang shooting sa field and 40% naman sa 3-point line. Tandaan nyo pa si Nemanja Bjelica, merong pagkakalintulad ang nagagawa nitong si George Niang mga idol. Yung kanyang shooting, yung kanyang skills at yung kanyang kagalingan sa pag-atake sa pinta, especially sa looban mga idol. Marami ang natatawa sa ginawang ito ng Golden State Warriors. Pero kung tutuusin ay walang problema naman sa kanilang starting lineup. Malakas pa ho ito. At kung mayroon silang mga role players na mga veteranong katulad na George Niang at Brandon Williams ay magpapalakas pa ito lalo sa kanila. Tuluyang naban itong si Enes Kanter Freedom sa Chicago Sky mga idol pagkatapos ng kanilang altercation ni Natasha Cloud, ang gwardya ng Chicago Sky. Ayon pa sa may-ari ng Chicago mga idol, isang malaking threat daw itong si Enes Kanter Freedom. Kaya ito ban. Hindi naman po ito forever dahil kung sakaling magpapakatotoo itong si Enes Kanter Freedom sa kanyang sarili na magpapakalalaki siya, ay hindi na siya ibaban. Naiintindihan ko itong ginagawa ni Enes Kanter Freedom, yung kanyang pagdesisyon na pagsali sa WNBA draft ay isang malaking protesta sa rules ng WNBA na yung kanilang inilagay doon ay basta woman ka lang ay okay na. Ngunit walang sinabi doon na at birth kung babae ka talaga dahil nirerespeto din po ng WNBA ang karapatan ng trans. At naiintindihan ko yung ginagawa ng WNBA, neutral sila, nirerespeto nila ang lahat. Pero so far, yung sa kanilang liga ay dapat babae lang talaga. Sa ngayon ay temporary ban muna si Enes Kanter Freedom sa Chicago.